Magandang araw po sa inyong lahat mga kaistorya. Welcome po sa isa na namang kwentuhan na kababalaghan para po sa araw na ito. Huwag niyong kalilimutan ang inyong suporta, ang inyong mga komento, ang inyong mga shoutout. Ilagay niyo lamang po sa comment section. Sana po'y nasa maayos kayong kalagayan. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento para sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Kumusta po kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ang liham kong ito. Alam niyo po kaistorya, sabi ko sa aking sarili, ito na yung paraan para gumaan ang dinadala ko at para na rin magsilbing babala sa iba ang kwento kong ito. Tawagin niyo na lamang akong Jacob. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako bilang isang freelance photographer at minsan ay nag-e-edit din ako ng mga videos para sa mga events. Maayos naman ang buhay ko, nakakaraos at kahit papaano'y nabubuhay ko ang sarili ko gamit ang passion ko sa pagkuha ng mga litrato. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong nasa college pa lamang ako. Bata pa lamang ako'y hilig ko na talaga ang kumuha ng litrato. Tandang-tanda ko pa, ginagamit ko noon ang lumang kamera ni Papa, DSLR. Pakiramdam ko noon sa bawat pagpindot ko ng shutter, nahuhuli ko ang kaluluwa ng bawat sandali. Yung tipong kahit lumipas ang maraming taon, kapag tinitingnan mo ang litrato, naroon pa rin ang mga emosyon at kwento ng oras na iyon. Pangarap ko talagang maging isang sikat na photographer balang araw. Gusto ko makapaglakbay sa iba't ibang panig ng bansa. Makuha yung ganda ng bawat sulok ng Pilipinas. Para sa akin, bawat anggulo ay may kwentong gustong isigaw sa mundo. Sa aming maliit na bahay sa Maynila, puno ang dingding ng aking kwarto ng mga shots mula sa mga simpleng kalsada. Yung mga batang naglalaro, yung mga matatandang nagtitinda, at ang mga kalyeng basa sa ulan. Ito ang mundo ko at dito ako kumukuha ng lakas para harapin ang bawat araw. Noong college ako ay doon ko nakilala ang mga taong naging malaking bahagi ng buhay ko. Sina Geneva, Carol, Paul at Dennis. Naging parang mga kapatid ko na rin sila. Kami ang lagi magkakasama sa bawat adventure, sa bawat kainan sa tabi-tabi at sa mga puyatan bago ang exam. Si Geneva ang pinakamatalino sa amin. Siya yung lagi nagtuturo kapag hirap na kami sa subjects. Si Carol naman ang lagi masayahin. Yung tipong kahit may problema, isang tawa lamang niya, parang gumagaan na ang lahat. Sina Paul at Dennis naman ang mga pasimuno sa kalokohan. Yung mga hindi nawawala ng hirit. At ako naman, ako yung laging taga-dokumento ng lahat ng aming mga gala. Kahit saan kami magpunta, bit-bit ko ang kamera ko. Isang gabi habang kumakain kami ng street food sa labas ng school, pumapapak na mga kwek-kwek at isaw, napagkasunduan naming mag-out of town pagkatapos ng graduation. Ang sabi namin, kailangan naming markahan ang aming pagkakaibigan ng isang biyaheng hindi namin malilimutan bago kami magkanya-kanya ng landas sa aming mga trabaho. Isang adventure na magiging closure sa aming college life. Matapos ang graduation, natuloy kami sa isang out of town. Mahaba ang biyahe namin patungong Hilaga. Ilang oras din kaming nasa loob ng van pero hindi kami nakaramdam ng pagod dahil sa asaran at kwentuhan. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng napakalamig na hangin at mga lumang kalsada. Hanggang tanaw ay makikita ang mga kakahuyan, ang dagat na tila ba kumakaway sa amin. Napakaganda ng tanawin. Yung tipong bawat kanto
gusto kong litratuhan. Nag-check-in kami sa isang staycation house. Luma ang disenyo nito at yari sa kahoy at bato. Pero napakaganda ng paligid dahil puno ng halaman at mga punong kahoy. Punong-puno kami ng excitement dahil sa wakas, makakapag-relax na rin kami mula sa tindi ng stress ng pag-aaral at ng aming thesis. Habang naglalakad-lakad kami sa paligid ng property para maghanap ng magandang pwesto para sa dinner, panay ang click ng aking camera. Gusto ko makuha ang ganda ng mga puno, yung sinag ng hapon na tumatama sa mga dahon, at yung tawanan ng mga kaibigan ko. Ang sabi ko sa kanila, "Guys, ito na yata ang pinakamagandang koleksyon na magagawa ko sa buong buhay ko." Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa dulo ng isang masukal na bahagi ng gubat na malapit naman sa staycation house. Doon, tumambad sa amin ang isang napakalaki at napakabigat tingnan na puno ng balete. Kahit ang haling tapat noon kay istorya, iba yung vibe ng puno. Parang may sariling kadiliman ng ilalim ng mga baging nito na nakalaylay sa lupa. Napakakapal na mga ugat at sanga na tila ba may itinatago sa loob. Dahil sa pagiging artistiko, imbes na matakot ay namangha ako. Kinuha ko yung camera at kumuha ng ilang shots. Nakakabilib kasi yung forma ng puno. Yung mga ugat niya ay para mga kamay na nakakapit sa lupa at sa isa't isa. Wala akong naramdamang kakaiba noon kung di ang hangad na makuha ang perpektong lighting at anggulo. Ang sabi ko pa kay Dennis, "Grabe ang texture nito. Siguradong panalo to pag-edit ko." Nang mapagod kami ay bumalik na kami sa staycation house para magpahinga at mag-ayos ng mga gamit. Habang nagpapahinga kami sa may sala, sinimulan kong i-review ang mga nakuha kong litrato sa digital screen ng aking camera. Isa-isa kong tinitingnan ang mga pictures ni Geneva at Carol. Yung mga landscape, hanggang sa makarating ako sa mga shots ng puno ng balete. Bigla akong napatigil kay istorya. Ramdam ko yung bilis ng tibok ng puso ko nang i-zoom ko ang isang shot. Sa gitna ng makapal na baging ng balete, doon sa madilim na bahagi na hindi dapat nakikita ng mata, may isang babaeng itim na nakasilip. Hindi siya bastang anino lamang. Nakadilat ang kanyang mga mata at parang diretso siyang nakatingin sa lens ng kamera ko nang kinuha ko yung litrato. Doon nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Ang sabi ko sa aking sarili, posible bang may tao doon? Pero alam ko sa aking loob, sa tindi ng kapal ng baging at sa dilim ng pwestong iyon, walang normal na tao ang mananatili doon nang walang kibo. Habang hawak ko yung camera ay nanginginig talaga ang mga daliri ko kay istorya. Tinawag ko sina Geneva at Carol para ipakita yung nakita ko sa maliit na screen. "Guys, tingnan nyo to. Sigurado ba kayong wala tayong kasama kanina sa may puno?" Ang tanong ko sa kanila. Agad silang lumapit at pagkakita nila sa litrato, bigla silang napaatras at nanahimik. Si Geneva na lagi maraming sinasabi ay hindi nakapagsalita habang tinititigan ang imahe. Yung babae sa litrato kay istorya, nakakatakot kasi dahil nga wala siyang mukha. Puro itim lamang ang balat niya na parang uling. Pero ramdam mong nakatitig siya ng diretso sa amin kahit wala siyang mga mata. Si Carol naman ay agad na kinabahan at namutla ito at hinawakan ang braso ni Geneva. "Jacob, i-delete mo na yan. Parang hindi maganda ang pakiramdam ko sa litratong yan eh. I-delete mo na ngayon din." Ang sabi pa niya na halos pabulong na. Pero sina Paul at Dennis imbes na matakot ay tuwang-tuwa pa. Nilapitan nila ako at inagaw halos yung camera ko para lamang makita yung shot.
Grabe ka, Jacob. Ghost shot ito ah. Panigurado kapag pinost mo to online, magiging sikat ka. Ito yung hinahanap ng mga paranormal experts. Ang sabi pa ni Dennis habang tumatawa at tila hindi seryoso sa nangyayari. Sinubukan kong tawanan na lamang din ang takot ko para hindi ako magmukhang duwag sa kanilang harapan. Pero tuwing sumisilip ako sa screen ng kamera, para bang lalong lumilinaw yung imahe ng babae. Pakiramdam ko, sa bawat segundong tinitingnan ko siya, para bang dahan-dahan siyang gumagalaw o nagiging mas buhay sa loob ng kamera ko. Para siyang isang taong buhay na buhay pero nakakulong sa loob ng digital file na iyon at naghihintay lamang ng pagkakataon na makalabas. Nang sumapit ang gabi, nag-inuman kami sa may veranda ng staycation house para kahit papaano mawala ang kaba namin. Pero dahil sa tama ng alak at sa sobrang kulit ni Dennis, nagkaroon siya ng ideya na hindi namin dapat sinangayunan. Jacob, Paul, balik tayo sa Balete. Mag-Spirit of the Glass tayo doon. Para malaman natin kung sino ba talaga yung babaeng itim na nakuha mo sa litrato. Ang sabi ni Dennis habang tumatawa ng malakas at itinataas pa ang baso niya. Agad na tumanggi si Geneva. Wag na, Dennis. Baka may mabulabog tayong hindi natin kakilala o hindi natin nakikita sa lugar na ito. Iba ang vibe ng punong yun. Ang babala niya. Pero dahil nga nakainom na kami at dahil sa bugso ng dugo at kagustuhan ng thrill, napapayag din kaming lahat. Isip namin noon, laro-laro lang naman ito at wala namang mawawala kung susubukan namin. Kumuha kami ng isang maliit na baso mula sa kusina at gumawa kami ng makeshift na board sa isang papel kung saan isinulat namin ang mga letra ng alpabeto at ang mga salitang oo at hindi. Bumalik kami sa ilalim ng madilim na puno ng balete. Pagdating namin doon, lalong naging tahimik ang paligid. Walang bantay, walang ibang tao. Tanging ang huni lamang ng mga kuliglig ang mapapakinggan mo sa buong gubat. Umupo kami ng pabilog sa ilalim ng mga nakalaylay na baging ng puno. Inilagay naming 5 ang aming mga daliri sa ibabaw ng basong nakataob sa gitna ng papel. Sinimula ni Dennis ang pagtawag. Kung mayroon mang narito, ipakilala mo ang iyong sarili. Ang sabi niya. Sa simula ay wala namang nangyayari, pero biglang bumigat ang pakiramdam ko. Naramdaman ko ang biglaang paglamig ng hangin sa mismong bato ko. Yung tipong tumayo ang lahat ng balahibo ko sa aking katawan. Maya-maya pa, naramdaman namin ang dahan-dahang paggalaw ng baso. Hindi namin ito itinutulak kay istorya, pero gumagapang ito sa ibabaw ng papel patungo sa mga letra. Huminto ang baso sa M, pagkatapos sa A, sumunod sa R, sa I, at sa huli sa A. Maria, ang bulong ni Paul. Nagatinginan kaming lahat. Tinanong ni Paul ang baso. Maria, ano ang gusto mo sa amin? Bakit ka nagpakita sa kamera? Mabilis na bumalik ang baso sa gitna bago ito muling gumalaw ng mabilis. Nagulat kaming lahat dahil sunod-sunod ang paghinto ng baso sa mga letra. Binabasa ni Geneva ang nabubuo. M A M A T A Y K A Y O N G L A H A T. Mamatay kayong lahat. Sa sobrang gulat at takot ay sabay-sabay naming binitawan ang baso. Dahil sa lakas ng pagkakabitaw at sa panginginig ng aming mga kamay, tumama ang baso sa isang bato sa ilalim ng papel at nabasag ito sa maraming piraso.
Sumigaw si Geneva. Kailangan tapusin natin ang laro. Magpaalam tayo ng maayos para hindi tayo sundan. Pero sina Paul at Dennis na kanina lamang ay matatapang, nauna nang tumakbo pabalik sa direksyon ng sasakyan nang hindi man lamang lumilingon. Sa tindi ng panic, sumunod na rin kami ni na Geneva at Carol. Habang nagtatakbuhan kami sa dilim, biglang kumidlat ng napakalakas kahit wala namang ulan at maliwanag pa ang mga bituin kanina. Sa sobrang liwanag ng kidlat, pansamantala kaming nabulag at napahinto sa pagtakbo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malakas na tulak sa likuran ko. Para bang may dalawang kamay na tumulak sa akin ng buong puwersa para madapa ako. Pagamat alam kong wala namang tao sa likod ko dahil ako na ang nahuhuli sa grupo namin. Halos gapangin ko ang lupa para lamang makatayo at makahabol sa kanila. Pagdating namin sa staycation house, hingal na hingal kami at walang nagsasalita. Agad naming isinara ang lahat ng pinto. Mag-impake na tayo. Umalis na tayo ngayon din. Ang sabi pa ni Paul na putlang-putla na ang mukha. Hindi na kami naghintay ng umaga. Kaistorya, kahit madaling araw pa lamang, nag-impake kami ng mabilis at isinakay ang lahat ng gamit sa van. Lumuwas kami pabalik na Maynila nang hindi na nagpapaalam sa caretaker. Iniwan na lamang namin ang susi sa may table. Sa loob ng sasakyan, naging napakatahimik. Wala nang asaran, wala nang tawa. Lahat kami ay nakatitig lamang sa labas ng bintana habang pinagmamasdan ang mga punong nadadaanan namin. Pero kahit malayo na kami sa lugar na iyon, dala-dala ko pa rin ang kamera ko kung saan naroroon ang litrato ni Maria. At yung pakiramdam na may nakatitig pa rin sa amin mula sa likuran. Kaistorya, dito ko na naramdaman na hindi lamang basta pananakot ang nangyari sa amin sa ilalim ng puno ng baleteng iyon. Akala ko nung makabalik na kami sa Maynila, sa ingay ng mga sasakyan at sa liwanag ng mga poste sa kalsada, magiging ligtas na kami. Pero nagkamali ako. 2 gabi matapos kaming makauwi, nasa gitna ako ng mahimbing na pagtulog nang biglang mag-vibrate ang cellphone ko sa tabi ng aking unan. Pagtingin ko sa screen, 2:00 na madaling araw. Pangalan ni Carol ang lumitaw. Pagkasagot ko pa lamang, boses na ni Carol na humihikbi ang aking napakinggan. Sobrang gulo ng kanyang boses kay Istorya. Ang sabi niya sa akin, Jacob, tulungan mo ko. May babae sa kusina namin. Maitim siya. Jacob, sobrang itim. Kinabahan ako agad pero sinubukan ko pa rin maging boses ng katwiran. Ang sabi ko sa kanya, Carol, huminga ka lang ng malalim. Baka dala lamang yan ang pagod natin sa biyahe. Namamalikmata ka lamang dahil sa takot mo doon sa spirit of the glass na ginawa natin. Pero kay Istorya, lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Ang sabi niya ay nakatayo lamang daw yung babae sa tabi ng kanilang lababo. Hindi gumagalaw pero nakatitig sa kanya ng diretso. At ang nakakatakot, may hawak daw itong isang piraso ng basag na baso. Yung itsura ng basong nabasag namin doon sa ilalim ng puno. Jacob, hindi siya nawawala kahit ipikit ko ang mga mata ko. Nararamdaman ko siya. Ang bulong pang muli ni Carol. Pagkatapos noon ay biglang nakarinig ako ng tunog na parang may nabasag sa kabilang linya. At biglang naputol ang usapan namin. Sinubukan ko siyang tawagang muli 10 beses siguro, pero hindi na siya sumasagot. Hindi ako nakatulog hanggang mag-umaga. Kinabukasan ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kaklase namin. Doon ko nalaman ng balita na hinding-hindi ko inasahan. Si Carol. Nakita daw ng nanay niya sa kwarto niya na wala ng buhay. Ang sabi ng doktor,
Binangungot daw siya at tumigil ang pagtibok ng kanyang puso sa gitna ng pagtulog. Halos mabitawan ko ang telepono ko sa aking napakinggan. Nanlalamig ang buong katawan ko dahil naalala ko yung sinabi ng baso. Mamatay kayong lahat. Hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin noon. Pumunta ako sa burol ni Carol at doon, nagkita kaming 4 na magkakaibigang natira. Sina Geneva, Paul at Dennis, pati ako. Lahat kami kay istorya ay maputlang maputla. Walang gustong magsalita ng malakas. Nagatinginan lamang kami at sa mga mata namin, alam naming nagsisimula na yung sumpang binitawan ng nilalang na tinawag naming Maria. 1 linggo matapos mailibing si Carol ay hindi pa kami makamove on. Si Paul naman ang nag-message sa akin. Ang sabi niya, hindi na raw siya makakatulog ng maayos. Natatakot na siyang tumingin sa kahit na anong salamin sa kanilang bahay. Dahil sa tuwing sisilip daw siya, kahit mag-aahit lamang o maghihilamos, naririnig niya ang pangalang Maria na ibinubulong mismo sa tabi ng tenga niya. Ang sabi niya sa akin sa text, Jacob, parang may nakatitig sa akin sa bawat sulok ng bahay namin. Kinabukasan, muli naming nalaman na natagpuan si Paul sa loob ng kanilang banyo. Ang sabi ng kanyang pamilya, nadulas daw ito at nabagok ang ulo sa tiles. Pero nung nagpunta kami doon, may narinig akong kwento mula sa pinsan niya na nakakita sa katawan. Ang sabi niya, ang nakakatakot daw, punong-puno ng mga itim na marka ng daliri ang leeg ni Paul. Parang may mga kamay na sumakal sa kanya ng napakahigpit bago siya bumagsak. Dito na ako lalong natakot. 2 na sa amin ang nawala sa loob lamang ng maikling panahon. Tinawagan ko sina Geneva at Dennis. Sinabihan ko silang mag-ingat kami. Huwag munang lalabas kung hindi naman talaga kailangan. At kung maaari, huwag mag-isa sa bahay. Si Geneva ay iyak ng iyak sa kabilang linya. Pero si Dennis hindi na sumasagot sa mga text ko. 3 araw kaming walang balita kay Dennis. Kahit ang kanyang mga magulang ay tinatawagan na kaming mga kaibigan niya dahil hindi na siya umuwi. Nag-aalala na kami ni Geneva kaya naman sinubukan namin puntahan yung mga paborito niyang tambayan. Yung mga computer shop at mga kainan na madalas namin puntahan noon. Pero wala siya doon. Hanggang sa makatanggap kami ng ulat mula sa mga pulis. Nahanap daw ang sasakyan ni Dennis sa ilalim ng isang malalim na bangin sa labas ng probinsya. Doon sa daan pabalik sa lugar kung nasaan yung puno ng balete. Ang nakapagtataka doon, ang sabi ng mga investigador, wala namang nakitang gasgas o problema sa preno ng sasakyan. Maayos ang makina. Tila ba sadyang ibinulusok ni Dennis ang kanyang sasakyan sa bangin sa gitna ng dilim na para bang may nag-utos sa kanya na gawin iyon. Pero ang pinaka nakapangingilabot na bahagi ay nung nakuha nila ang mga gamit sa loob ng sasakyan ni Dennis. Ibinigay sa amin ng mga pulis ang kanyang bag at doon ko nahanap ang aking kamera. Naiwan ko pala iyon sa van nung biyahe namin pa uwi at nakalimutan ko na sa tindi ng gulo ng isip ko. Sinubukan kong buksan yung kamera para tingnan kung gumagana pa. Pag-on ko, bumungad sa screen ang huling litratong nakalagay doon. Kaistorya, hindi ko makakalimutan yung itsura ni Dennis sa picture na iyon. Kuha ito sa loob ng sasakyan niya para bang nag-selfie siya o ewan. Pero ang mukha ni Dennis doon, punong-puno ng takot. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa kamera. At sa kanyang balikat, may isang itim na kamay na may mahabang daliring nakapatong na para bang inaakay siya patungo sa kamatayan. Doon ko napatunayan na hindi pa tapos si Maria. At kaming 2 na lamang ni Geneva
ang natitira sa listahan niya. Kaistorya, dito ko na naramdaman na talagang kaming dalawa na lamang ni Geneva ang natitira. Halos hindi na ako makatulog at tuwing gabi. Wala akong ibang ginagawa kung hindi hawakan ang cellphone ko. Gabi-gabi kaming magkausap ni Geneva sa phone. Oras-oras kami nagtatawanan para lamang masiguradong gising pa ang isa't isa at walang nangyayaring masama. Sinasabi namin sa isa't isa na kailangan naming maging matatag, na kailangan naming malampasan ito. Pero habang lumilipas sa mga araw, napapansin kong unti-unti nang nawawala sa katinuan si Geneva. Ang boses niya sa kabilang linya ay hindi na gaya ng dating matalino at kalmado. Nagsisimula na siya magsalita ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Mga salitang pautal-utal at kung minsan, tawa ng walang dahilan. Sinasabi niya sa akin, "Jacob, nandoon sila. Nakatayo sina Carol, Paul at Dennis sa dulo ng kama ko. Hindi sila umaalis." Sinasabi raw ng mga kaibigan namin na kasama nila ang babaeng itim at sinisisi raw siya. Sinisisi raw kaming dalawa kung bakit hindi namin tinapos ang laro ng gabing iyon sa ilalim ng balete. Sabi ni Geneva, galit na galit daw sina Paul dahil iniwan namin silang bukas ang pinto para sa nilalang na iyon. Isang gabi habang kausap ko siya, bigla ako nakarinig ng malakas na pagbasag ng mga salamin sa kabilang linya. Sunod-sunod na basag na parang may nagwawala sa loob ng kwarto niya. "Geneva? Anong nangyayari? Geneva!" Ang sigaw ko pero ang narinig ko lamang ay ang matinis niyang tili at yung parang may kinakaladkad na mabigat na bagay. Kaistorya, natagpuan siya ng kanyang pamilyang duguan ng mga kamay, sumisigaw at sinasakta ng sarili. Ang sabi ng pinsan niya, pilit daw binabasag ni Geneva ang lahat ng salamin sa bahay nila gamit ang sarili niyang ulo at kamao dahil ayaw na raw niyang makita ang refleksyon ng babaeng itim. Sa huli, napilitan ng kanyang pamilyang dalhin siya sa isang mental facility para hindi na niya masaktan ang sarili niya. Ngayon kaistorya ay mag-isa na lamang talaga ako. Tuwing 2:00 sa madaling araw, kahit sarado ang lahat ng bintana at mainit naman ang panahon, biglang lalamig ang paligid sa loob ng kwarto ko. Yung lamig na parang galing sa ilalim ng lupa. Naririnig ko rin ang mahinang paglakad ng isang tao sa may hallway. Dahan-dahan, papunta sa pinto ng kwarto ko. Alam kong ako lamang ang tao sa loob ng bahay dahil natatakot na rin pumunta rito ang mga kamag-anak ko. Pero malinaw na malinaw ang bawat hakbang doon sa labas. Sinubukan kong sunugin ang lahat ng mga gamit na may kinalaman sa biyaheng iyon. Kinuha ko yung mga damit na suot ko, yung mga resibo, pati na rin yung kamera kong nakuha sa may sasakyan ni Dennis. Isinama ko silang lahat sa isang tumpok sa likod bahay at sinilaban ko. Pinanood ko silang maging abo. Iniisip ko na baka doon ay matapos na ang lahat. Pero kahit anong gawin kong pagbawi sa alaala, laging bumabalik ang mukha ni Maria sa aking isipan. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, yung mukha niyang walang mata at walang ilong pero nakangiti ang bumubungad sa akin. Sa aking mga panaginip, hindi na lamang si Maria ang nagpapakita sa akin sa ilalim ng balete. Nakikita ko na rin sina Carol, Paul at Dennis. Pero hindi sila yung mga kaibigang nakasama ko sa college. Duguang-duguan sila, mapuputla at puro itim ang mga mata. Nakaturo silang lahat sa akin. Sinisisi ako bilang salarin sa kanilang kamatayan. "Bakit mo kami dinala doon, Jacob? Ikaw ang pumatay sa amin." Ang bulong ni Paul sa panaginip ko habang hinahawakan ang leeg ko ng napakahigpit. Pakiramdam ko ay luluwa ang mga mata ko sa tindi ng pagkakasakal niya.
Nagigising akong habol ang aking hininga at tuwing titingin ako sa may salamin, may mga pasa na ako sa aking braso at leeg. Mga pasang kulay lila at itim. Kaparehong kapareho ng mga nakita ko sa mga labi ng aking mga kaibigan. Pakiramdam ko kay istorya ay malapit na rin akong sumuko. Sobrang pagod na ako. Pagod sa takot, pagod sa puyat, at pagod sa konsensya. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito. Gusto ko na makatulog na mahimbing. Pero natatakot akong pumikit dahil baka gaya ni Carol, hindi na rin ako magising pa. O baka pagising ko, nandoon na ako sa ilalim ng puno ng balete kasama nila. Isang hapon nga habang naglilinis ako sa ilalim ng aking kama dahil naghahanap ako ng kung anong pwedeng ibenta para may pambili ng pagkain, may nakita akong isang lumang litrato. Nagtaka ako dahil hindi ko matandaan kinuha ko ang litratong ito. Litrato naming 5, masayang masaya, bago pa kami lumuwas patungong Hilaga. Pero nang tiningnan ko ng mabuti, halos mabitawan ko ang litrato. Lahat kaming 5 ay wala ng mukha sa picture. Burado ang feature namin, para bang nilusaw ng asido. Ang tanging malinaw sa litratong iyon ay ang babaeng itim na nakatayo sa likuran namin. Nakayakap siya sa akin. Ang mga mahaba niyang daliri nakapatong sa aking mga balikat. Doon ko naintindihan na huli na ang lahat para sa aming barkada. Walang takas. Ako na lamang ang huling piraso ng sumpang ito na kailangang kompletuhin. Sa tindi ng aking desperasyon, tinawagan ko ang isa kong tiyuhin sa probinsya na may kilalang albularyo. Kahit halos hindi na ako makapagsalita dahil sa panginginig, naisugod nila ako sa isang matandang manggagamot na nakatira sa paanan ng bundok. Pagkakita pa lamang sa akin ng albularyo, agad itong nagsunog ng mga tuyong dahon at nag-usal ng mga dasal na hindi ko maintindihan. Ang sabi niya, "Anak, binuksan ninyo ang pintuan na hindi nyo dapat sinilip. Ang kinuha mong litrato, nagsilbing imbitasyon para pasukin niya ang buhay ninyo." Isang ritual ang ginawa sa akin. Pinaliguan ako ng tubig na may iba't ibang klase ng ugat at tina, habang pilit na inuutusan ng espiritu ni Maria na lumayo at bumalik sa puno ng balete. Hindi ko maipaliwanag ang sakit ng oras na iyon kay istorya. Para akong sinusunog habang binubuhusan ng malamig na tubig. Pero pagkatapos ng ritual, gumaan ang pakiramdam ko. Ang itim na marka sa aking balat ay dahan-dahang naglaho at yung bigat sa balikat ko na parang laging may nakayakap sa akin, biglang nawala. Ang sabi ng albularyo, maililigtas niya ang buhay ko, pero ang mga alaala at ang mga kaibigang nawala ay hindi na niya maibabalik pa. Ngayon kay istorya ay nagsisisi talaga ako. Araw-araw kong tinititigan ang kamera ko na ngayon ay sira na at hindi na bumubukas. Minsan naiisip ko, kung hindi lamang sana ako naging mapangahas, kung hindi ko lamang sana sinubukan na kumuha ng litrato sa punong iyon para lamang sa art o para sumikat, sana'y kasama ko pa silang 4. Sana'y nagtatawanan pa rin kami ni na Geneva, Carol, Paul at Dennis habang nagpaplano ng aming magandang kinabukasan. Hanggang dito na lamang po. Gumagalang Jacob. Jacob, talagang mabigat at nakapangingilabot ang iyong kwento. Isang malaking paalala itong sa ating lahat na may mga bagay sa mundong ito na hindi dapat pinakikialaman o ginagawang laro. Lalo na nga ang mga bagay na hindi natin nakikita at hindi natin naiintindihan. Ang kuryosidad at ang paghahangad ng thrill, minsan nagdadala sa atin sa mga pintuan na hindi na natin kayang maisara. Sa ating mga kaistorya,
Naway magsilbi itong aral na ang paggalang sa kalikasan at sa mga espiritong nananahan dito, hindi lamang basta pamahiin. Ito'y isang paraan para mapanatili ang ating sariling kaligtasan. Jacob, sa iyong kalagayan, ang tanging payo ko na lamang, huwag kang bumitaw sa pananalig. Sa gitna ng pinakamadilim na sumpa, ang liwanag ng pagsisisi at pagdarasal ang tanging pwedeng maging iyong matibay na sandigan.